nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility, yung binabantayan natin na low pressure area. Pero ngayon ay tinaas na natin sa medium chance, yung chance na maging isa itong ganap na bagyo. Ibig sabihin, sa susunod na 24 oras ay hindi natin ito nakikita na magde-develop sa isang bagyo. Pero after nung 24 hours na yun, ay posible na ito na maging bagyo. At kung mangyari man yung development nitong low pressure area na ito sa isang bagyo, habang nasa loob siya ng Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan natin ito ng local name na Kiko. Sa kasalukuyan, itong low pressure area ay nasa 1,170 kilometers east ng extreme northern Luzon. At dahil may kalayuan ito sa kalupaan o may kalayuan ito sa ating bansa, ay wala na itong direkta at indirect effect sa ating bansa. Hindi rin ito napapalakas yung southwest monsoon. Kaya maging bagyo man siya o hindi, ay hindi na ito makakaapekto sa ating bansa. Ang nakakaapekto sa atin ay yung hanging habagat, partikular na dito sa western part ng Luzon, dito sa Ilocos Region, Zambales, sa Bataan, Occidental Mindoro, at Antique. Yung mga binanggit nating lugar, yun yung mga magiging maulap at mataas yung tsansa ng mga pagulan. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, ay magiging partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, maliwalas ang ating kalangitan at mababa yung tsansa ng mga pagulan. Pero, posible pa rin yung mga localized thunderstorm. At sa kasalukuyan, ay meron tayong nakataas na thunderstorm advisory. Ibig sabihin, posible na makaranas tayo ng mga pagulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha dito sa Nueva Ecija at ganoon din naman sa probinsya ng Quezon.